na po ang lahat. Ating dakinain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa biging handog niya sa atin. Tayo'y magbigay ngalang sa Diyos nga sa ating may lalang. Tanay inako niya't inirang kawang iniingatan. Ating dakinain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating kapatid na overseas Filipino workers. Patuloy natin pinagdarasal sa banal na misang ito kaluwalhatian ng kaluluwa ni Fidelina Islana. Sa Ebanghelyo, ang talinhaga tungkol sa may-ari ng ubasan at kanyang dalawang anak ay nagpapahiwatig na mas mainam pa ang taong mabalam sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos kaysa sa taong tumugon, ngunit salungat naman ang kanyang ginagawa. Inaanyayahan muli tayo ni Jesus na suriin ang ating mga sarili kung anong ori ng tagapaglingkod tayo. Isang tapat sa salita at tungkulin o isang nabubuhay sa kasinungalingan. Idalangin natin ngayon na mas maging malinaw nawa ang ating pagtugon sa kaniyang paanyaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahit asan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesu Kristo,
sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang si Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mo sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Turuan mo, Poon,
ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa, pagkat ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaniw. Ako sana, poon, ay alalahanin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo sa kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa na anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakumbaba kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo, tulad ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip
at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa, at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae, nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na daan na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Ngunit pinaniniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ituon natin ngayon ang ating pagninilay doon sa tugon ng dalawang anak. Kung mapapansin natin, hindi talaga napasaya ng dalawang anak ang kaniyang ama. Pareho nilang iniligaw ang ama. Pareho silang nagdulot ng matinding kalungkutan. Una doon sa panganay, sa nakatatanda, ay mayabang na tumanggi sa utos ng kanyang ama. Ngunit sa kalaunan ay nagbago ang isip at sumunod at nagtungo sa ubasan upang magtrabaho. Ang pangalawang anak naman, ang pangalawang anak na lalaki ay nagbigay sa ama ng maling pag-asa. Nagsabi siyang oo, pero hindi naman niya tinupad. Ang sagot niya, sinira lang niya ang kaniyang pangako sa kaniyang ama. Kung titingnan natin minsan ang ating sarili, kapareho tayo ng dalawang anak. Kung minsan sinasabi natin, tinatanggihan natin ang Diyos, pero minsan nagbabago din ang ating isip at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kung minsan tayo naman ay nag-promise sa Panginoon, Panginoon, magbabago na po ako. Itigil ko na ang pag-iinom. Itigil ko na ang pambababae, pagsusugal. Puro tayo promesa sa Panginoon. Pero kung minsan, hindi rin natin tinutupad yung ating promesa sa Panginoon. Palagi nating sinasabi sa Panginoon na magbabago na tayo. Pero wala pa rin nangyayari. Ganon pa rin ang ginagawa natin. Nagbibigay tayo palagi ng maling pag-asa sa Panginoon. Sinasabi mo sa iyong asawa, binigyan ka na ng second chance ng iyong asawa. Dahil nahuli ka na ng babae, sabi mo sa asawa mo, sige magbago na ako. Iiwan ko na siya. Eh yung asawa naman naniwala naman. Pero magulat ka na lang, maya't maya, kausap niya sa cellphone si Kumari. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon,
Dapat ang ating pangako ay dapat nating makita sa isang aksyon. Mahalaga sa Panginoon ang ating konkretong aksyon sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Mahalaga sa Panginoon ang aksyon, hindi puro salita. Hindi napapalitan ng pangako ang ganap na pagsasakatuparan. Ang mga salita ay dapat makita sa isang konkretong aksyon. Kung nais mong magbago, nangako kang magbago, nangako kang sumunod sa kalooban ng Diyos, sa buhay mo. Wag lang puro pangako. Kailangan mong gawin. Kailangan mong isabuhay. Kung nais mo magbago, pilitin mong magbago. Wag lang puro pangako. Pero sa Ebanghelyo natin ngayon, grabe ang pag-unawa sa atin ng ating Ama. Siya ay maalalahanin sa Kanyang mga anak. Hindi kailanman sa Ebanghelyo pinagtaasan ng boses ng Ama ang Kanyang mga anak at hindi Niya pinahintulutan ang Kanyang dalawang anak na magalit. Walang hinanakit, walang masamang damdamin o masasakit na salita ang ating narinig sa Ama mula sa Ebanghelyo. Ganon din ang Diyos sa ating buhay. Hindi tayo agad-agad hinuhusgahan ng ating Panginoong Diyos. Hindi agad-agad tayo hinahatulan ng Diyos. Bagkus, patuloy na naging matiyaga ang Diyos sa atin. Patuloy siyang naghihintay sa atin na magbagong isip. Patuloy siya naghihintay sa atin na magsisi sa ating mga kasalanan at sumunod sa Kanyang kalooban. Ang Diyos ay tulad ng Ama na binanggit sa Ebanghelyo ngayon. Mayroon tayong dapat gawin. Ang dapat nating gawin sa buhay natin. Kung ano ang lumalabas sa ating bunganga. Kung nais nating maging mapalapit sa Ama, pilitin natin itama ang ating pagkakamali. Ipakita sa konkretong aksyon. Laging naghihintay ang Diyos sa ating mga sagot. Hinihintay ng Diyos ang ating konkretong aksyon at pagbabago. Hindi nagsasalita. Palagi natin sinasabi na magbago tayo. Tigilan ko na ito. Itama ko na ito. Minsan ipinapahayag din natin sa Diyos ang ating pagmamahal. Nais nating maglingkod, nais nating magsimba. Ngunit kung minsan, tinatakasan natin, tinatalikuran natin, patuloy tayo nagmamatigas. Katulad ng ikalawang anak sa Ebanghelyo. Minsan may promise tayo na magbago, ayaw naman natin na balikan. Ngunit kung minsan nakakalimot tayo sa ating pangako na nais nating magbago at patuloy nating binabaliwala ang Diyos sa ating buhay. Oo, nagdadarasal tayo. Oo, nagsisimba tayo.
Pero ayaw naman natin isalin sa gawa. Ayaw naman natin isabuhay ang ating dinadasal. Ayaw din natin isalin sa ating buhay ang ating natutunan sa ating pagsisimba. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ngunit nakakalimutan nating isakatuparan, lalong-lalo na sa ating buhay. Mga kapatid, tulad ng Ama sa Ebanghelyo ngayon, hindi tayo hinatulan ng Diyos, hindi tayo hinusgahan ng Diyos, hindi tayo sinisi ng Diyos. Patuloy tayong minamahal ng Diyos. Bakit? Dahil sa tingin ng Diyos, tayo ay Kaniyang mga anak. Tayo ay Kaniyang mga anak na lalaki at babae. At maibigin pa rin siya. At tinatrato pa rin niya tayong Kaniyang mga anak. Kahit paulit-ulit tayong sumusuway sa Kanya, kahit ulit-ulit nating binibigo siya, nandyan pa rin ang Diyos. Naghihintay sa atin na magbago tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Isa lang ang hinihiling sa atin ng ating Panginoong Diyos sa Ebanghelyo ngayon. Hinihiling sa atin ngayon ng Diyos na lumabas tayo at magtrabaho sa Kaniyang ubasan. Sinasabi niya sa atin na humayo tayo sa ating sariling paraan at tulungan natin ang mga taong nangangailangan. Kumilos tayo na may mabubuting gawa at awa. Amen. Tumayo pa ang lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Amang mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa Kaniyang paanyaya upang tayo maging karapat-dapat sa Kaniyang kaharian. Buong puso tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksi nawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa iyong paanyaya upang sila'y maging kapanipaniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay magsikap nawa puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid naming relihiyosong madre, ngayong ipinagdiriwang namin ang Mission Day of Religious Sisters, ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakatuon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghubog ng moralidad
at konsensya ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sariling pangangailangan at kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante at ng mga mayayaman ang kapakanan ng inang kalikasan at ng mga katutubo. Iwaksinawa nila ang mga proyekto at gawaing makasisira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mahabagin sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, dinggin mong aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng sa iyong anak, upang makasunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpalak. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatido bang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang na sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat din niya tinalikuran ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito pang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad na nagtatangi mo sa kaniyang higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyat, ng iyong pagtingin, naming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggaping lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin niyo at ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugaw, gayon ang Panginoon
Jesus ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala ako'y iyong ginigiliw at siyang tatapat sa puso. Tingin ng kaibigan, uyahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginawa ng aba. Ngayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako dumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala ako'y iyong ginigiliw at siyang tapat sa puso. Saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala ako'y iyong kinigiliw at siyang tatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Huwebes,
sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa titiis na kamatayan namin ngayong ipinahayag sa ginaganap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway malala nilang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,